Maraming salamat po dun sa magandang awit. 1988 nang una kong nakita si Kuya Carl na tumugtog ng gitara kasamang singing group dun sa Angono. 88. Natatandaan ko yung taon na yon. First, baguhan pa lang ako doon sa Angono, Rizal. At ako tuwan-tuwa, nag-concert po sila doon. At doon ko rin na-meet si Brother Richard noong time na yon. Simula. At ako po ay natutuwa mga kapatid na muling mapakinggan ang mga awitin at yung saliw ng gitara ng ating kapatid. At nagpapasalamat po ako mga kapatid kung sino man ang naging dahilan para kami po ay ma-invite sa lumalagong iglesyang ito. Purihan ng Panginoon at maraming salamat po sa inyo. Alam ko na si Pastor ang nagkontak sa akin pero hindi lang po siya ang may ibig. So salamat po sa inyo mga kapatid at nakita ko na maraming nakakakilala sa amin. First time daw. Pakitas nga pong kamay ng mga nanonood sa aming programa sa TV at sa napakadami. Salamat po. Sa mga nanonood sa social media, sa Facebook at YouTube, ay meron pa po tayong programa sa TV, sa Hope Channel. Nagsimula 2016, kasabay po ng pag-aral natin ministry. Ang yung lingkod ay kinuhang host ng Hope Channel. Ang programa ay Katotohanan at hanggang ngayon ay awa ng Panginoon ay tuloy-tuloy. So ngayon pong tanghali mga kapatid ay tayo ay magpapasimula at hindi na po tayo magtatagal. Ang ating pong pag-uusapan mga kapatid ay pinamagatan pong Jesus our everything. Ang topic na ito ay may kinalaman mga kapatid sa ating Panginoon na siyang sentro ng ating pananampalataya, sentro ng iglesia, at siya rin ang sentro ng ating pamumuhay. Ang utos ng Panginoon na huwag magkakaroon ng ibang Diyos ay napakahalaga sapagkat maaring hindi natin mapansin na sa ating iglesia baka mawala na ang sentro o ang tamang sentro. Baka sa tao na nakasentro, maging ang ating pananampalataya at maging ang ating pamumuhay. Kaya sa isang maiksing panahon ay ating po itong pag-uusapan at ito nga po yung ating key text po natin. Sabi sa TLV, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Yan. So, yung pong salitang tayo ay nalubos or nakumplito. Nakumplito bakit? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-union, pakikipagkaisa kay Kristo. Nilagay ko na rin po dito yung mababaw na salin. Ayan, magandang balita Biblia. Sabi dyan, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop ng lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Maliban na hindi tayo makipag-isa kay Kristo, mga kapatid, ay hindi malulubos ang ating buhay. Alam niyo mga kapatid, aminin ko po sa inyo, sabi po sa pagpapakilala sa akin, ay 1995 nagsimula ang aking radio ministry with Caminong doon sa DWAD. Buhay pa yung This is Manolo and Genius Family noon, pero hindi ako doon kasama. Doon ako sa DWAD na pang alas 6. Tumagal po yan hanggang 1998. Sabi ni Caminong, magsimula na kayo sa inyong sariling programa at huwag kayong laging tagabasa ko lang or tagasagot sa telepono. Marurunong na kayo. Kaya 1998 nagsimula kami, mga kapatid. Magkakasama kami nila Brother Jerry. Pero alam nyo mga kapatid, hanggang sa 2013 ay natuklasan ko na marami pa pala akong hindi alam. Natuklasan ko na marami palang dapat na itama pa sa aming kaalaman. Kaya nga pakiramdam ko nung time na yon ay hindi nalubos
ang aking panampalataya sapagkat meron pong mga kulang sa kaalaman. Ako'y nagpapasalamat dahil sa kasabay ng technology ay lalo po na naintindihan naman ng inyong lingkod kung ano ang katuruan ng ating iglesia may kinalaman sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at lalo na po sa kaligtasan na ating tinamo. So, sa ating mga talatang ito, mga kapatid, alam natin na meron tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan, meron tayong mga problema, suliranin, o kung ano man ang kinalalagayan ng bawat isa sa atin. Sa bagay na iyan, mga kapatid, ang solusyon din ay ang ating Panginoon. Meron po kaming pinuntahan, isang bedridden doon sa Valencia, Bukidnon. Nung makita po niya na kami ay nasa MVC, ay nag-message po siya sa page po ng pag-aral natin, ministry, at sabi niya, Brother Johnson, gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataon na makapagpa-picture sa iyo. Akala ko ay pupunta sa MVC. Pero sabi niya, ako po ay bedridden at malayo at mahirap, medyo may distansya, medyo mahirap puntahan yung aming lugar. Ay ang nakabasa ay yung misis ko, sabi niya, pa, tinan mo, kawawa naman ito. Sabi niya, kung may time, baka pwede natin puntahan agad-agad, mga kapatid. To make long story short, ay kinabukasan ay pinuntahan namin. At nakita ko po, nang nireview ko yung chat niya, ay siya po ay isa pong matagal nang may sakit, 9 years na bedridden. At ang sabi po ng mga pinagtatanungan namin doon ay, yung bahay nung nung merong disabled na matagal nang patay. Sabi ko, hindi, siya po yung siya po yung kachat ko. Ay, buhay pa pala yun. So, ibig sabihin ay talagang marami nakakaalam sa kawawa niyang kalagayan. At dumapuntahan na po namin, mga kapatid, sabi ko nga, at ang sabi ng mama niya, kung hindi dahil siguro sa pinapanood niya, patay na rin siya. Kasi sobrang kawawa yung kanyang pinagdaanan. Natutunan ko na rin na sa tuwing magbigay ng message ay mas masarap yung nakakapagbigay ng kaaliwan. Kasi napanood niya yung topic ko dati na hope in times of hopelessness, tungkol sa isang lumpo. Sabi niya, doon ako nagkaroon ng pag-asa. So, masarap pag-usapan, mga kapatid, na anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating pinagdadaanan, meron tayong Panginoon. Higit sa lahat, kung wala naman tayong problema, maayos ang ating kalusugan, pamumuhay, dapat nakasentro pa rin sa Kanya. Ngayon, meron lang po kasing ginagawang paraan ang kaaway para i-distract yung ating focus sa ating Panginoon. Alam niyo po ba sa panahon pa lang ng mga alagad ay meron ng babala ang isa sa mga apostol sa Apostol Juan. Tayo po na mga Adventist ay magaling sa pagpapaliwanag ng mga prophecy. At meron po tayong explanation tungkol sa Antichrist. Subalit, alam po ba ninyo na sa panahon ng mga alagad, may tinutukoy na po si Apostol Juan na Antikristo. Ito po yung pumapasok sa iglesia sa panahon nila noon. Actually, kasama nila. Tingnan po natin yung unang Juan 2:18 at 19. Sabi ay ganito, Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. So mapapansin po ninyo dito, mga kapatid, na si pagkakasabi po riyan na merong darating na Antikristo. Merong darating na Antikristo. Subalit sabi ni Apostol Juan, sa panahon nila meron na. So ibig sabihin, yung Antichrist ay hindi lamang tumutukoy sa prophetic Antichrist na binabanggit sa Daniel and Revelation, kundi meron pong espiritu ng Antikristo sa pamagitan po ng maling paniniwala. Kung titingnan natin yung verse 19, sabi diyan, sila'y
nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung verse 18, mga kapatid, meron ng espiritu ng Antikristo na nasa kanilang panahon. Pagkatapos, doon sa 19, sila'y lumabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Ibig sabihin, sa marami pang mga talata sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung ang iglesia ay nakasentro sa ating Panginoon, si Satanas naman ay nakasentro sa kanyang atake sa iglesia. Kaya yung mga kapatid o yung church sa kabuuan, maging local church, ay hindi ligtas sa paraan ng kaaway. Dito ay makikita natin yung mensahe na sa panahon nila, umalis kasi may ibang doktrina, ibang paniniwala. At sa ating kapanahonan, mga kapatid, sa ating iglesia, ay meron din pong napakalaking posibilidad na meron pong mga makapasok na aral. At marami na nga po dyan ang umalis. Nagtayo ng sariling samahan. Sakto yung sinasabi sapagkat sila'y hindi sa atin. Ngayon, yung pong sinasabi po rito ay hindi ito yung prophetic antichrist. Ito po ay isang huwad o isang tao na nagtuturo ng maling doktrina. Okay? Kasi malinaw ang sinasabi dyan, kasama ng church umalis. So, ibig sabihin, hindi siya yung Antikristo na binabanggit sa Daniel at sa Revelation. Ito'y isang uri ng paniniwala o katuruan na pwedeng pumasok sa iglesia. Alamin natin, ano ho bang ibig sabihin ng word or term na Antichrist, mga kapatid? So, tingnan po natin dito. Ayan, in-screenshots ko po yung isang lexicon. Ang nakasulat ko dyan, ang sabi po dyan, yung Antichrist, Antichristos. A person who sits himself in the place of Christ, especially implying the usurping of Christ and His position. Ito raw po ay isang persona o isang tao na iniligay ang kanyang sarili sa posisyon o sa lugar ni Kristo. Lalo na ang nagpapahiwatig ng pag-agaw sa posisyon ng ating Panginoon. Dapat maging clear po sa atin ano ba ang papel ng Panginoon sa ating buhay. Kung pag-uusapan natin, mga kapatid, yung buong Biblia, kahit na sa Old Testament, lahat po yun ay nakasentro sa ating Panginoon. Yung mga seremonyalo, nakasentro o ang antitype nun ay ang ating Panginoon. Sa New Testament, lalo na. Sa ating panahon, ganun din. So anumang bagay na ipinapalit natin sa gawain ng Panginoon at nagturo tayo ng iba na dapat ang gagawa nun ay si Kristo, that is the spirit of Antichrist. Meron pa isang lexicon, may guhit na yan. Ang sabi po dito, mula ito sa Dictionary of Biblical Languages, kung mapapansin po nyo yung TDNT, ang ibig po niya ay Theological Dictionary of the New Testament, at saka yung LN na yan ay Loanida Greek English Lexicon. Sabi po dito ay Antichrist, pareho lang one who opposes Christ, implying the usurping of Christ and His position. So, ganon din po, mga kapatid, ang ibig sabihin. Sumasalungat kay Kristo at inaagaw ang posisyon ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, pagka ang sentro ng ating pamumuhay ay hindi na ang Diyos at hindi na si Kristo ang nasusunod, ibig pong sabihin, by implication or meaning ng word na Antichrist ay merong pumapalit, merong kapalit si Kristo. Hindi ikaw ang Antikristo mismo, kundi may ginagawang ang kaaway para palitan ang gawain ni Kristo sa buhay mo. Okay? Meron po ditong ilang isa-isahin po natin ito. Dito po natin bibigyan ng detail ito. Okay? So number 1, Christ is the center of creation. Madali lang ito, alam naman natin ito. Naniniwala tayong lahat na ang ating Panginoon ay present na sa creation. At ang sabi po ng Colossians chapter 1:16-17 ay sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita na
pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Verse 17, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Ibig sabihin po, mga kapatid, tama lang na si Kristo ang lahat sa lahat. Jesus, our everything. Siya po ang may likha, at dahil sa Kanya nalikha ang langit at lupa. He is the creator of everything exists sa mundong ito, mga kapatid. Ngayon, dito sa pangalawa, ang isabi po dyan, Christ is the center of our salvation. Naniniwala ho ba tayo dyan, mga kapatid? No? Siya ang sentro ng ating kaligtasan. Basahin natin yung talata, Colossians 19-20, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo, at sa pamamagitan niya ay pakikipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang cross. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa kalangitan. Yon. So kung pumuntahan natin yung ating fundamental beliefs, mga kapatid, ay itinuturo po natin na yung sentro ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, paano ho ba gumagawa ang Diyos sa atin o yung ating Panginoon? Mahalaga po na maitama po natin ito, mga kapatid, sapagkat lahat ng denomination, ang pinakasentro po talaga ay salvation. Nagkakatalo na lang po dahil nga sa iba ay hindi si Kristo ang kanilang itinataas, kundi yung iba dyan ay yung kanilang leader, yung kanila pong puno o founder. Subalit tayo ay itinataas po natin ay ang ating Panginoon. Ang katunayan niyan ay kahit na yung ating presidente ng General Conference ay hindi natin tinuturing na parang halos luhuran katulad ng iba. Na pagka dumadalaw sa isang lugar ay halos lumuhod yung mga miyembro. Kasi alam natin na ang ating sentro ng paglilingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, pagka pinag-usapan po natin yung topic about experience of salvation sa ating fundamental beliefs, ay itinuturo tayong lahat sa ating Panginoon. Ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. Ayan, doon sa The Experience of Salvation, tapos meron doong subtitle, The Experience of Salvation and the Past. Ganito po yung nakasulat. The experience of salvation that reaches deep into the soul comes from God alone. Ayan. Speaking of this experience, Christ said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Napansin po ninyo yung unang pagkakasabi, pangungusap. The experience of salvation that reaches deep into the soul comes from God alone. So, ang sinasabi rito, mga kapatid, yung karanasan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin na umaabot sa kaibuturan ng ating kaluluwa ay mula sa Diyos lamang. Yan, wala hong ibang pinanggagalingan kundi galing sa Diyos lamang. So, ayan, only through Jesus Christ can one experience salvation. So, sa ating Panginoon lamang natin may experience yung ating kaligtasan. For there is no other name under the heaven given among men by which we must be saved. Acts 4:12. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. The experience of salvation involves repentance, confession, forgiveness, justification, and sanctification. Siguro magtataka kayo, bakit ko binibigyan ng diin ito? Mga kapatid, ito yung sinasabi ko, na matagal na ako sa Seventh-day Adventist, pero may mali pala ako. Alam niyo po ba na naniniwala ako dati, na meron tayong bahagi sa kaligtasan, meron tayong participation, meron tayong ambag sa kaligtasan, at ang aking pong rason, bakit maliligtas ka ba? Kung hindi ka nag-repent, hindi ka nag-confess,
Kung hindi ka humingi ng tawad, o paano ka maliligtas? Ang buong akala ko, mga kapatid, yun ay bahagi ng tao. Pero dito sa ating fundamental beliefs ay napakalinaw na yung salitang only through Jesus Christ can one experience salvation. Ang package pala nito, ayan, yung experience of salvation involves, repentance. Yung pagsisisi ay gawa din ng Diyos. Confession, gawa din ng Diyos. At lalo naman yung forgiveness. So ito po ay nagdadala saan? Doon sa dalawang mahalagang bagay, justification and sanctification. Ayan. So, sabi ko, naku, mabuti na lang talaga. At marami akong mga kaibigang mga pastor na nagtuturo sa amin ng kung ano po yung nasusulat sa ating fundamental beliefs. Ito po ay online. Actually, may dala po ako dyan na actual na libro. At nandyan mismo, kinuha ko ito. Yung ganyang picture po, kanyang cover po natin. So, napakarami po natin sa atin ang nag-aangkin na yung sanctification, ayan, part na po natin yan. Part na ika natin yan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi, pag ganun ang ating paniniwala na may part ang gawa natin sa salvation, ibig sabihin po mga kapatid, yung trabaho ng Panginoon, nagagawa siya sa ating buhay, ay kinukuha na ng ating paniniwala. Pinapalitan na natin ang trabaho ni Kristo sa atin. Ngayon, dito rin sa ating fundamental beliefs, Paul po sa the rule of faith and works. Ang sabi po dito, many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. Sabi na nga maliligtas ka ba kung hindi ka gumawa ng mabuti? Hindi. Di may kinalaman nga. Pero sabi dito, many wrongly believe. Marami ang maling paniniwala na ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos ay nakasalalay sa kanilang mabuti o masamang gawa. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti para maligtas ka, gumawa ka ng masama, hindi ka maliligtas. Nakasalalay doon. Pero ang sabi dito, mali daw yon. Ito po ay galing sa page 138 ng ating fundamental beliefs. So makikita po natin dito, mga kapatid, addressing the question of how persons are justified before God. Paul unequivocally stated that he suffered the loss of all things that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, but that which is through faith in Christ. The righteousness which is from God by faith. So, kung tayo ay nag-iisip na magiging matuwid tayo dahil nasa sanctification process na tayo, ang stand natin bilang opisyal na inapruban at piniwalaan sa iglesia ay hindi doon nakasalalay. Okay? Kaya nga, the rule of faith and works sa buhay po natin, mga kapatid, ilagay nga natin itong ginamit na talata sa Philippians chapter 3 verse 8 and 9. Oo nga, at lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang. Inari niyang basura upang tamuhin ko si Kristo. Verse 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng palataya kay Kristo, ang katuwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, righteousness by faith. Okay? So, lahat ng gawa ni Pablo, mahigpit siya sa gawa. No? Pero basura lang pala yun ang sabi niya. Wala yun. Kaya nga yung righteousness by faith, mga kapatid, ay napakahalaga na maintindihan po natin. Kasi pwede po na katulad ko, binabanggit ko pa mismo pero hindi ko pala naintindihan ng tama. No? Pasadahan nga natin ng konti itong justification at sanctification na tinatawag. Okay? So, justification and sanctification. Justification and sanctification are in Christ. Tingnan nyo ha, babasa po ako. Hindi ko gawa-gawang quotation. Galing sa ating kinikilalang mensahero
na yung justification and sanctification parehong kay Kristo. Ito, sabi po dito, without the grace of Christ, the sinner is in hopeless condition. Nothing can be done for him. Matindi, ano? Kung wala daw yung biyaya ni Kristo, ang makasalanan ay nasa isang walang pag-asang kalagayan. Walang magagawa para sa kanya. Nothing can be done for him. But through divine grace, supernatural power is imparted to the man and works in mind and heart and character. It is through the impartation of the grace of Christ that sin is discerned in its hateful nature and finally driven from the soul temple. So, ano po mga kapatid ang ibig sabihin? Sabi dyan, ngunit sa pamagitan daw ng banal na biyaya, yung isang supernatural na kapangyarihan ay ibinigay sa tao. At ito po ay ano? Yung isang kapangyarihan, no? Kakaibang kapangyarihan, ibinigay ito sa tao. At ito ang gumagana sa isip at puso natin. Ibig sabihin mga kapatid, lahat pala ito bigay ng Panginoon. Galing ito kay Ellen White, Faith and Works, page 100. Yung pong pagkilos o paggawa ng Diyos sa atin, kung bakit ka sumampalataya, bakit mo tinanggap si Kristo, isang supernatural power through the divine grace. Supernatural power is imparted to the man and works in mind. Nagtatrabaho ito sa puso at isip. At ito po it is through the impartation of the grace of Christ that sin is discerned in its hateful nature. Kaya pag ang isang tao, naintindihan niya, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan ng kasalanan at kung saan kadadalhin ng kasalanan iyan, kailangan mong tanggapin si Kristo. Yun din ay gawa at binigay ng Panginoon. Hindi ho natin nababasa ito minsan. Kaya sabi ko, nako, buti lang talaga yung mga mali kong itinuturo noon ay may pag-asa pang para maituwid ko ngayon. Kasi hindi naman natin pwedeng i-deny yan. Hanggat naniniwala ka sa ating mensahero ay hindi natin pwedeng kontrahin ito, mga kapatid. Next, sabi po dyan sa sunod, Review and Herald, June 4. Ang sabi po dyan, 1895, paragraph 7. The righteousness by which we are justified is imputed. Narinig nyo na yan, mga kapatid? The righteousness by which we are sanctified is imparted. Ayan. Kaya pag naririnig natin yan, ano yung imputed? Ano yung imparted? Si Ellen White may sariling paliwanag dito. No? The first is our title to heaven, and the second is our fitness for heaven. Napakaganda nito. Yung justification, yan yung imputed righteousness. At yung sanctification, ito yung imparted righteousness. The first, yung una, ito raw ay titulo natin sa langit. Justified. Titled na tayo. At ang pangalawa ay ang ating pamumuhay na nababagay sa langit. Ay dito ho ang labanan, mga kapatid. Kasi lahat tayo gusto natin sa langit. Pero yung ating pamumuhay, panglupa. Paano ho gumagawa yan? Pareho man kayang gawa ng Diyos dyan. Okay? Ang ganda ho ng Sabbath School lesson kanina, mayroong binanggit doon sa topic sa Hope Channel, si Pastor Ray Salo. Sabi niya, may free will ang tao. No? May free will. Hanggat hindi ka pumipili, walang pakialaman. Hindi ka pwedeng pakialaman ni Satanas at ng Diyos. Pero pag pumili ka na, doon na sila may pakialam. Pinili mo si Satanas, may pakialam na si Satanas sa'yo, tuturuan ka na kung ano dapat mong gawin. Pinili mo si Kristo, gagawa na si Kristo sa buhay mo. At ang gusto niya ay gumawa tayo ng mabuti. Pero si Satanas, hindi pa rin tumitigil. Bagaman tapos na ang labanan sa cross, talo na si Satanas, pero hindi pa tapos ang labanan sa individual. Okay? Pwede po siyang gumagawa sa atin sa pagitan ng mga tukso at ang matindi sa pamamagitan ng maling doktrina ng kaligtasan. Okay?
Kaya nga, gusto ko po na naiintindihan nating mabuti ito, mga kapatid. At ito pa ang mas magandang detalye. Sabi po dyan, justification, ito yung imputed righteousness. Na ano ibig sabihin? Christ's righteousness is credited to us when we accept Him. Yung po raw pag-aaring ganap o katuwiran ni Kristo ay ibinibilang sa atin kapag tinanggap natin siya. Ano yung ibig sabihin ng ibinibilang, imputed, or pag-aaring ganap? Ibig sabihin, wala ho itong kinalaman sa gawa. Parang ganito, sa pangangaral, sa public, mga kapatid. Ang isang tatanggap sa Panginoon ay maja-justified siya. Hindi siya hahanapan na, ilang taon ka na bang gumagawa ng mabuti? O ilang linggo ka na gumagawa ng mabuti? Wala pa? Hindi ka pwedeng maligtas. Hindi ganon. Hindi ganon. Kundi, makasalanan siya, tinanggap niya ang Panginoon sa pagitan ng pananampalataya, inaari siyang ganap kahit hindi siya ganap. Yun ang ibig sabihin ng justification. Itinuturing kang ganap kahit hindi ka ganap. Inaring kang ganap. So, Christ's righteousness is, credited. Ibinibilang na tumanggap sa Kanya. Samantala, yung sanctification naman, imparted righteousness. Ibig sabihin, Christ's righteousness changes us as we grow in faith. Ayan, ito yung humuhubog. Ito yung gumagawa sa atin. Ibig sabihin, nagtatrabaho o gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Ito na ngayon ang malinaw. Hindi mo kayang gumawa mag-isa kung wala si Kristo. That's why justification and sanctification ay parihong gawa ng Diyos. Kasi mahina, ikaw ay inaring ganap ka, hindi ka sanay sa paggawa ng mabuti, magmamalaki ka ba na pwede kang maging matuwid? Nako, malabo yon. Kaya hindi iiwanan ng Panginoon ang isang taong nagsisi. Okay? So, aminin natin meron ngang mga mananampalataya, tagal-tagal na hanggang ngayon may mga weaknesses pa rin. Pero andyan ang Panginoon na ang papaging ganap doon sa Mateo, ganap, ang ibig sabihin ay magiging matured tayo sa pananampalataya. Tingnan po natin mga kapatid, kasi marami sa atin dito ang nalilito, napapagbaliktad minsan natin. Ang justification at sanctification, hindi pwedeng paghiwalayin. Pero hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Ang sapatos mo, kaliwat kanan, huwag mong paghiwalayin. Pero huwag mong isuot ng pabaliktad. Masakit sa paa yun. Ang kabayo at ang kalisa ay pwede mong sakyan. Basta nauuna ang kabayo, hila-hila yung kalisa. Pero ilagay mo ang kalisa sa unahan ng kabayo, disgrasya. Sa pananampalataya, ganon. Justification, sanctification, magkasama. Pero wag nating nire-reverse. Bakit? Marami po ang naniniwala sa atin, mga kapatid, na meron ngang kinalaman yung ating mga action, ambag, kumbaga, contribution sa salvation. Actually, resulta yon. So, ang mangyayari sa justification, wala kahit anong gawa. Meron pong mga paniniwala Hindi, merong bahagi. Asan? Babasa, sanctification. Ilalagay doon sa justification. Ang process ng sanctification na magbubunga ikaw, nilalagay doon sa justification. Hindi po pwedeng mababaliktad. Ilangan naman itupik mo yon. Nandun na yon, bunga na yon. Hindi po pwede na nagbunga na yung isang kahoy, kinuha mo yung bunga, ginawa mong pataba para magbunga. Bunga na nga yun So, ganun po ang pagkakabaliktad ngayon minsan, mga kapatid. Kaya ang nangyayari, yung function ng ating Panginoon sa buhay, para tayo ay makagawa, para tayo makaiwas sa kasalanan, ay mayroong mga katuruan ngayon na hindi, trabaho natin yan. So, ang mangyayari tuloy, yung trabaho ni Kristo, pinapalitan natin ng iba. Ano yung ibig sabihin ng Spirit of Antichrist? Naglalagay tayo ng iba sa posisyon at gawain ni Kristo. Kaya yung salvation by works ay delikado, mga kapatid. Hindi natin ginawang doktrina yan. Basahin natin yung experience of salvation. Pag naintindihan natin to, ang mangyayari, mai-internalize natin na kailangan nga natin si Kristo araw-araw. Kasi pag hindi, si Satanas mas masigasig pa kaysa mga lingkod ng Diyos. Pagpapatay-patay tayo, nasisingitan tayo ng mga instrumento ng kaaway. Steps to Christ, page 62.
We have no righteousness of our own with which to meet the claims of the law of God. But Christ has made a way of escape. He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. He lived a sinless life. He died for us. And now He offers to take our sins and give us His righteousness. Ang ganda, no? Wala tayong sariling katuwiran upang matugunan ang mga parang inaangkin natin na kaya natin gawin ang batas o kautusan ng Diyos sa ating sarili. Ang sabi diyan, wala tayo. We have no righteousness of our own with which to meet the claims of the law. Ang hinihingi ng kautusan, hindi natin maibibigay. Makasalanan tayo. Kaya nga si Kristo ang tanging perfect sacrifice. Si Kristo ang tanging perpekto na tutulong sa atin para magawa natin ang hinihingi ng kautusan. Okay, next. Ito. Sanctification is the work of Christ in us. Ito na. Pati sanctification na inaangkin ko dati. Trabaho na natin yan. Part na natin yan. Mali pala, mga kapatid. Anong katunayan? Acts of the Apostles. Ang sabi po diyan, sanctification is not the work of a moment. Ayan, hindi ho ito biglaan. An hour, a day, but a lifetime. It is not gained by a happy flight of feeling, but it is the result of constantly dying to sin and constantly living for Christ. Ang sikreto ng everlasting life na kay Kristo. Pag tayo'y humilamalay kay Kristo, mawawala yung everlasting life. At the same time, yung tagumpay, mga kapatid, hindi ibig sabihin wala tayong gagawin, ha? Gumagawa ka sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, it is not gained by happy flight of feeling, but it is the result of constantly dying to sin. No? Ito po ay patuloy na pagkamatay sa kasalanan, mga kapatid, at patuloy na pamumuhay na para kay Kristo. So, the sanctification is progressive. When in conversion, the sinner finds peace with God. Through the blood of atonement, the Christian life has but just begun. Now, he is to go on unto perfection, to grow up unto the measure of stature of the fullness of Christ. Sabi po diyan sa Christ Object Lessons 384, when Christ dwells in us, we will become like Him in character and action. This is the true fruit of faith. If we do not see Christ in our center, our faith will be weak, mahina. Kaya sabi po dyan, preach Christ in every sermon. Lift up Jesus as the hope of the world. The cross of Calvary must be the foundation of every message. Alam nyo, napakaganda yung seminar na naatinan ko po na ginawa ng CLC before. Christ-centered preaching seminar. No? Bawat sermon natin dapat ay Christ-centered. No? Kaya lang ngayon pagka nag-preach ka ng Christ-centered, napapagkamalan ng iba, postmodern. Kasi parang kakaiba. Nasanay na kasi tayo, self-centered, low-centered sermon, hindi Christ-centered. Pero ngayon, bakit pati kami ni Brother Gomer napagbintangan ng postmodern, ano ba yun? Hindi namin inaral yung mali. Christ-centered. Christ in every sermon. Dapat natin siyang itaas. Lift up Jesus as the hope of the world. The cross of Calvary must be foundation of every message. So, dito tayo sa number 3. Christ must be the center of the church. Ayan, ito. Maganda rin to. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Christ must be the center of the church. Iyon. So, si Kristo, yun din ang dapat sentro ng iglesia. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Tingnan mo na. Basahin po muna natin ito. Sa Colosas 1:18, siya ang ulo ng katawan sa makatibagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Okay? So, siya yung ulo, ang katawan ay ang iglesia. At dito sa Mateo 16:18, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Okay? So, si Kristo yung pundasyon, siyang saligan. So, ang ating iglesia, kahit na lahat ng panukala, lahat ng mga ginagawa, programa,
dapat ay Christ-centered. At ako'y naniniwala na ang isang iglesia na Christ-centered ay pinagpapala. At itong church na to, hindi ko alam na ganito kaganda. Praise God, mga kapatid. Pati CR, lahat na, ay talagang gusto ko pa mag-ikot mamaya. Grabe, sobrang binibless ng Panginoon ang church na ito, mga kapatid. So, sa kabuuan, sa pangkalahatan, tayo nagkiklaim na ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia. Bakit? Ang ganda kaya ng ating explanation na yung true church according to history and Bible, prophecy, history, and spirit of prophecy. Ang ganda ng ating explanation tungkol sa tunay na iglesia. Ngayon, meron hong 4 bilang ating konklusyon. Kung paano natin masasabi na talaga ang church ay ang sentro, ay ang ating Panginoon. Okay? Ayan. Number 1, He is the founder of the church. The entire faith and mission of the church are built on Him. Number 2, He is the head of the church. All doctrines, worship, and the lifestyle of believers must follow Jesus Christ or follow Christ. At pang-tatlo, He is the only Savior. There is no other way to salvation except through Him. At pang-apat, He is the purpose and mission of the church. The true church exists to proclaim and glorify Christ. Okay? So, pasadahan natin at maiksi na lang ito. Dito tayo sa number 1. He is the foundation of the church. The entire faith and mission of the church are built on Him. Dito sa Efeso 2:20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panulok. Yan. So, si Kristo yung pundasyon. Ibig sabihin, ang mga propeta, apostol, ay bahagi lamang ng pundasyon. Hindi sila yung pundasyon. Si Kristo ang pundasyon. Haligi, pwede, pero yung pundasyon, si Kristo yon. Siya ang saligan. Okay? So, mga bahagi lamang ang mga propeta at mga apostol. Kaya nga, sinasabi po sa Efeso 4:11, mga kapatid, na at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang iba'y propeta at iba'y ebanghilista at ang iba'y pastor at mga guro. Sabi po diyan na, mga kapatid, yung ating saligan na pananampalataya, pati yung mga doktrina, dapat ay kay Kristo. Naalala ko tuloy isang taga-subaybay namin, si Brother Patrick Gonzales, hindi pa nababautismuhan. Ano ba ang totoo, Brother Johnson? Moises versus Diyos? Kristo versus Moises? Ama versus anak? Kristo versus apostol? Kasi nga, yung ibang mga pananampalataya, ano ba talaga? Ayaw na ayaw kay Moises. Kaya Moises versus Diyos. Parang ganon. Sino bang susundin mo? Si Moises o Diyos? Hindi nila alam. Yung sinulat ni Moises, galing sa Diyos. Ngayon, pagdating naman sa Panginoon, Moises versus Kristo. Si Kristo naman, kumukuha ng mga sinulat ni Moises kasi galing din yung sa Ama. Ngayon, ang matindi, Ama versus anak. Yung kautusan ng Diyos, 10 utos, wala na yan. Kautusan ni Kristo dapat. Tapos, Kristo versus alagad. Hindi, basahin mo sa sulat ng mga alagad na may ganitong utos. Naku po, ay di pinaglabo-labo. So, sentro lahat ng buong Biblia, si Kristo at lalo na, ibig sabihin, ang sentro ng buong iglesia ay ang ating Panginoon. Walang pwedeng maging turo o pamantayan tayo na hindi galing kay Kristo. At naniniwala tayo ng mga alagad. Ang sinabi ng mga alagad ay galing sa Panginoon. Kasi sinabi niya sa Mateo 19:20 na ituturo ninyo na ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Number 2, diyan sa number 2 ay basahin natin itong Hebreo 12:2. Ang number 2 natin, He is the head of the church. All doctrines, worship, and the lifestyle of believers must follow Christ. Hebrews 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya na siya, dahil sa kagalakang iligay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So, yung ating modelo ay ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid. So, yung ating titingnan, huwag tayong tumingin sa tao, huwag tayong tumingin sa pastor, sa layman, o kung sino man. Elder, wag.
kasi nagkakasala din yan. Ang titingnan natin ay si Kristo. Sa panahon ng ating mata ay hindi na kay Kristo nakatingin, kundi sa tao. Pag yung tinitingnan mong tao ay nagkasala, wala ka na rin kasi nakatingin ka sa mali. Kaya nga ang sabi dyan, si Kristo na sumakdal. He is the perfecter of our faith. Siya yung nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Hindi yung kapwa-tao ang magpapasakdal sa atin, kundi si Kristo. Siya yung ating huwaran, mga kapatid. Ang isang problema, kapag ka nakatingin ka sa tao, ay wala. May rin ginagamit akong illustration, parang ganito. Kunyari, brother, ay magkasama tayo palagi. Sumama ang loob ko sa'yo. Masama talaga ang loob ko sa'yo. At dahil sa sama ng loob ko, hiniwalayan ko yung asawa ko. Tama ba yon? Mali. Pero tanong, meron ba sa atin na masama ang loob natin sa ating kapatid? Iniwanyan nyo pati Diyos. Meron? Oh, tanong nyo kayo may sabi, ang daming tumatango. Abay, meron yan sa sama ng loob. Kasi mali ang tiningnan. Pero kay Kristo ka nakatingin, kahit anong gawin niya. Sabi nga ng ibang mga nanunulig sa amin, nako, yung isang kapatid nyo, ganito. Yung isang kapatid nyo, ganito. Ba, kahit sabihin mo pang presidente pa ng GC ang magkamali, bakit aalis ka pa rin? Meron nang umalis dahil sa abortion, di naman natin doktrina yun eh. Dapat talaga nakasentro sa ating Panginoon. Pangatlo, He is the only Savior. There is no other way to salvation except through Him. Kay Jesus ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi po sa ating fundamental beliefs, even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings, but with God. Our faith is but a gift of God. Romans 12:3, as is our repentance, Acts 5:31, our love arises in response to God's love. Lahat niyan ay gawa ng ating Panginoon. Kaya pagka binago natin yan, inalis na natin yung trabaho o gawa ng Panginoon sa ating buhay, may problema. Although sabi niyan, repentance precedes forgiveness, sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessings of God. In fact, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. The Holy Spirit draws sinners to Christ in order that they may find repentance, this heartfelt sorrow for sin. So pag naramdaman natin yan, sa pagitan ng pagkilos ng Holy Spirit na kailangan natin mapatawad. Sino magpapatawad? Si Kristo. Pupunta tayo sa ating Panginoon. Last, He is the purpose of mission of the church. The true church exists to proclaim and glorify Christ. Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Okay lang mga kapatid, kung may mga mag-asawa na gusto maging pangulo ng babae ay siya. Pero wag lang natin palitan si Kristo na ang iglesia ang mangunguna at susunod si Kristo. May mga nakangiti na babae. Diba minsan gusto nyo? Kaya nga yung tanong, sino ang hindi nagkakamali? Ang dami sumagot, asawang babae. Lahat na lang siya tama eh. Pero pagdating sa pananampalataya, mga kapatid, hindi pwede. Ang pangulo ng iglesia ay si Kristo. Dapat ganun din ang mag-asawa. So, the church is not built of tradition, people or religion. Only Christ is its firm foundation. So Christ is the head of the church. We must obey Him alone and reject any teaching that contradicts His truth and teaching. Sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat pinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo. Lahat at ang kanyang pagkapako sa cross. Sabi ni Mrs. White sa Gospel Workers, our message, our doctrine, and our faith must be centered on one great theme, Christ
and Him crucified. Desire of Ages, page 324, the church is the repository of the riches of the grace of Christ, and through the church will eventually be made manifest and full display of the love of God. So, conclusion mga kapatid, eto, recap lang natin. Christ, the foundation and the head of the church. He is the only way to salvation. Tanda natin yan mga kapatid. Wala nang iba. No? Huwag natin ilalagay ang ating sarili nakapalit ni Kristo. May trabaho si Kristo sa buhay natin. Huwag natin aalisin yon. Magiging spirit of Antichrist talaga yon, mga kapatid. He must be the center of our faith and mission. And number 4, the church exists to proclaim His love and grace. Ito po ang kabuuan ng ating topic. Si Kristo ang lahat sa lahat. Pagpalain tayo mga kapatid, at nawa sa lahat ng uri ng ating pamumuhay at sa iglesia, sa ating doktrina, must be Christ-centered. Happy Sabbath po sa ating lahat.